Eto, mainit na balita. Mga Filipino-American players na umayaw, nag-reject, at hindi pinayagang maglaro sa Gilas National Team. Kilala nyo ba? Ano kaya ang mga dahilan kung bakit maraming Filipino-American ang mas pinili ang USA Basketball kesa sa Gilas? Tara yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Sa mga gusto pala manood ng laban ng Gilas sa FIBA World Cup qualifiers nang walang delay at free for life, magbibigay po kami ng free live streaming link. All you have to do is i-like lang po ang aming Facebook at YouTube channel para mabigyan po kayo ng unlimited access sa mga sports games sa buong mundo. Number 1 sa listahan na masasabi nating umayaw o ni-reject ang imbitasyon na maglaro sa national team ay si NBA at Phoenix Star na si Jalen Green. Buong Pilipinas ata ang nakasubaybay noon sa batang si Jalen Green matapos nitong maglaro sa NBTC at makaharap pa ang mga batang players noon na sina Kai Soto at Carl Tamayo. Agad-agad pumukaw ng atensyon si Green sa national team ng bansa at inamin nga ng SBP dati na maraming beses na nilang naimbitahan si Green na maglaro sa Gilas pero iisa lang ang nagiging sagot nito, ang maglaro sa USA Basketball. Pinili ni Green na maglaro sa under 17 at under 18 ng USA Basketball kung saan hindi naman nasayang ang pagod niya dahil nakapasok nga siya sa NBA. Hanggang ngayon ay nagiging mailap pa din ito sa Gilas National Team. Pero kung maisipan man niya na maglaro sa bansa, ang tanong na lang, tatanggapin pa kaya siya ng Gilas fans? Bagamat pwede o possible na makapaglaro siya sa Gilas, yun ay bilang naturalized player na lang at hindi na as local. Remy Martin. Isa na siguro sa masasabi nating totga ng national team sa nakalipas na taon ay etong si Remy Martin. Bagamat sa una pa lang ay alam na ng SBP na hindi makakalaro as local si Martin sa Gilas dahil sa late na niya nakuha ang kanyang passport after the age of 16, nanatili pa din bukas ang pinto ni Martin na maglaro sa bansa. Last 2025 SEA Games, isa si Remy Martin sa mga players na agad nag-commit sa SEA Games lineup ni Coach Norman Black matapos malaman na passport lang ang rules sa half foreign. Pero kalaunan, matapos malaman ng Thailand organizer na magiging dehado sila, inadapt nila agad ang FIBA rules sa mga naturalized players, dahilan para maputol na naman ang stint ni Martin sa Gilas. Nagpahayag din ito ng interest sa PBA pero later on baka dahil sa frustration sa SEA Games, bigla na lang nawala si Martin sa eksena. Ron Harper Jr. Well, isa na ata sa mga nagpa-hype sa Gilas National Team last February ay etong si Ron Harper. Matapos malaman ang kwento ng Gilas sa FIBA, agad nagparamdam si Ron Harper suot ang Gilas jersey at nag-open up pa siya na gusto daw niyang maglaro sa Gilas. Pero ilang linggo lang ang lumipas, nagbago ang isip nito matapos siyang mabigyan ng standard contract ng Boston Celtics. Kaya naman naglaho na din ang balak nitong kumonekta sa Pilipinas para maglaro. Kasalukuyang active si Ron Harper Jr. sa NBA at may usap-usapan na pinagbawalan daw ng NBA na maglaro ang ibang players sa mga regional games ng FIBA. Sage Tolentino. Well, matapos nga ang mga rumors na nagpaparamdam na umano ito sa Gilas, isa si Sage sa mga binash ng Gilas fans noong kasagsagan ng batang Gilas era nila ni Kai Soto at AJ Edu. Matapos nga niya maglaro ng ilang beses sa batang Gilas, expected ng fans na magtutuloy-tuloy na ang stint nito sa Gilas hanggang seniors team. Pero sa di inaasahang pangyayari, naging missing in action na lang si Sage sa batang Gilas. Kalaunan ay lumabas na lang ang balita na mas pinili nito ang kanyang karir sa US NCAA kesa sa Gilas. Sa pag-asa, sigurong mapapansin siya sa USA Basketball. Pero fast forward, nagsimula na ulit ang rumors na nagpaparamdam ito sa bansa para maglaro sa Gilas. Jordan Clarkson. Alam nyo ba na hindi naging madali ang pagkumbinsi kay ngayon New York Knicks guard na si Jordan Clarkson para maglaro sa Gilas? Last 2015, naging headline ang pahayag ng kanyang tatay na si Mike Clarkson na tutol talaga ito sa paglalaro ni JC sa Gilas. Ayon sa tatay ni JC, hindi logical o sound business decision ang paglalaro ni JC sa Gilas kundi dahil sa kontrata nito sa Lakers nung nagsisimula pa lang ito. Inaalala din ng kanyang tatay ang magiging injury risk ni JC kung sakaling magkataon na magka-injury ito habang naglalaro sa Gilas na maaaring pumutol sa paglalaro nito
sa NBA, particular sa sikat noon na team ng Lakers. Pero sa pananaw ni JC, gustong-gusto talaga niyang maglaro sa Gilas para i-represent ang kanyang bansa sa international stage. Later on, nagkaroon lang ng kasunduan sa pagitan ng Gilas at kampo ni Clarkson. Siyempre, may kalakip na malaking halaga yan para lang makapaglaro si JC sa bansa. Siya nga pala mga idol, sa mga naghahanap ng legit na Gilas jerseys at iba pang paraphernalia ng Gilas, pwede mong i-click yung product link sa gilid ng aking mga video at makikita mo na sa kanan ang lahat ng legit stores na nagbebenta ng mga high quality merch ng Gilas. Maraming salamat mga idol!